Okay mga boss, welcome back at may gagawin tayong GX8 na Kevlar. Bali ang history nito, wala talagang kabalak-balak yung may-ari ipa-repair to. Ang una niyang dinala sa akin kanina ay yung mixer. So pinapa-check niya yung mixer kung okay, pero nakukutuban ko na na medyo medyo parang okay yung mixer kasi tinisting ko mukhang okay naman. So sabi ko, dalhin nyo na lang pati amplifier at saka equalizer kasi sabi niya bigla daw huminto yung tunog. Ang naging problema pala nung tinisting namin itong equalizer niya, hindi na gumagana, sira na talaga. Kaya nung tinisting ko dito yung mixer at saka amplifier, gumana, tumunog. Ang problema, nagtaka ako. Kasi itong music volume, wala naman ditong ibang volume, di ba? Dapat pag naka-off yan, yung audio niya nakasara na rin. Kumbaga wala na dapat music. Sabi ko, kuya, may problema tong amplifier mo. Tumutunog, oo, pero may problema, sabi ko. Pag naka-off na yung volume, dapat wala nang sounds. Ang problema, kahit anong pihit nitong volume, hindi nagbabago yung tunog. Sabi ko, may factory defect ata to. Sabi naman niya, boss, simula nang binili ko yan, hindi na talaga ako nagbo-volume dyan. Kumbaga, sabi niya, ganyan na talaga yan, sa madaling sabi. Sabi ko, edi parang factory defect nga. Kasi ang volume niya, doon na daw siya nagko-control sa equalizer o sa mixer. Then sabi ko naman, kung gusto mo i-repair natin o kaya gamitin mo na lang muna. Tapos sabi niya kasi gagamitin to sa Lonis para sa ewan ko birthday ata ng anak niya or siya, hindi ko lang maalala. Nag-offer ako na sabi ko, palitan na lang natin tong Kaya lang ginawan ko ng review, nung nakita ko yung laman, akala ko naman kasi yung laman niya katulad ng tawag dito, nung mga nare-repair ko na ang potentiometer ay yung pinapalit natin. So, nung nakita ko yung laman nito, yan yung laman ng GX8 sa mga hindi pa nakapanood nung vlog natin o yung review natin. Iba pala yung laman at saka itong volume mo nakatagilid, okay lang sana yan. Pero yung sa mga maliliit na napihitan, iba pala sabi ko napasobo ako dito sa loob. Sa isip-isip ko habang binablog ko parang napasobo ako dito. Kaya ang gagawin ko, try ko na lang palitan tong volume tapos kung sakali, kausapin ko lang si customer, picturean ko tong mga pihitan na wala akong available niyan at gumagana pa naman, i-order pa. Pag-usapan na lang. So, yun na lang gagawin natin dito. So, gagawin ko ay kakalasin ko na muna tong harapan para para tawag dito, para makalas natin o mailatag natin ng ganon para pull out natin tong board. Kasi naka-off na yung volume, kadalasan yan sira tong titistirin ko nga yan, yan, limahan pa ata yung paa niyan o yung waluhan yung paa. Okay, alasin ko na muna. Sinit up natin yung camera, so ayan, naka-off na yung volume. Tapos titistirin natin dun yung signal at saka ground. Dapat naka-containment ito. So ito na, kinalas na natin. Ito yung pinakapaan ng volume. Ayan, dito pala, kita ba yung tester natin? Ayan. So, i-check natin to kung may palo. Uy, meron naman palo yung isa wala na. Ayan So, ito kasi sa loudness, ang problema kasi dito mga boss, itong SMD amplifier, itong SMD na mga pyesa, magiging problema talaga to. So, galaw-galawin nga natin. Kasi sabi niya kasi, simula pa lang talagang anong tawag dito, ganyan na talaga. Akala mo pag sounds mo kahit dito daw sa MP3 input itong pag nagkakabit siya dito ng bumuvolume talaga siya dyan. Sa cellphone siya bumuvolume. Kinakabit niya kasi dito yung parang Bluetooth na rechargeable siya, salpak niya dito. Kasi nung time na yun, hindi niya pa alam na yung equalizer na nabili niya may Bluetooth. Ngayon, tinuro ko na kanina, okay na. So, dito na lang tayo sa potentiometer. Meron naman siyang palo, pero yung isa, wala So, gawin natin dyan, palitan na lang natin para sigurado. Paano nga ba yan?
Ito ata kailangan natin kalasin ito. Yan. Oh, mahaba din naman palang knob niya eh. Yan. Up. Hindi lang ako sure kung meron akong pamalit nito kasi iba yung niya. Pero pipicturean ko yan, ipapakita ko sa may-ari. Pipicturean natin yan. Yan. Tapos itong ata, may pa, may para sa ilaw pa, patay tayo dyan. Saan tayo kukuha ng yan? Yan. Didiskartihan na lang natin yan. Yung galing nga natin ito, tingnan nga natin kung paano di-discarte dyan ang So tingnan natin yung ayun. Yung ganitong volume, wala ako nito. Yan. Pipicturean ko yan, sasabihin ko sa may-ari, wala ako. Itong main volume, magagawa natin ng paraan yan. Pwede natin palitan yan. So pag kinalas natin, dahan-dahan lang tayo. Baka ma-damage yung sa ilaw. Ayan. Okay? Yung panghihinang ko, papainitin ko muna yung panghihinang ko. Tapos tatanggalin natin to. So balikan ko na lang kayo mga boss. Ikat na muna natin. Okay mga boss, nakalas na natin itong volume. 50K dito. Tapos, ano nga ba to? Ang volume natin ay dual or ibig sabihin stereo na tinatawag nila. Ito isang channel to. Halimbawa, ito isang right, ito naman sa left. Parang ganon. Tapos itong dulo nila, itong 1 at saka 2, yan. Parehas siya nakakonect sa ground dito sa pinaka-ground. Ito yung input signal, hindi, yung output signal. Ito yung input signal. Yung signal left in, signal right in, ganoon din. Signal left out, signal right out. Tapos ito naman ay para sa loudness. So ang chine-check natin yan kapag yung amplifier ay nakababa na yung volume tapos may sounds pa rin o kaya hindi mo makontrol yung sounds. Minsan, nawawala na yung connection ng grounding. So, check natin dito. Ito meron pa yung isa. Tapos yung isa patay na. Ayan o. Patay na. So, buti ito meron pa. Ito patay na. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay kukuha tayo ng ng bago. So, yung bago natin hindi katulad nito. Kadalasan naman itong ikakabit na natin, didiskartihan na lang natin yan mamaya kung paano natin yan may ikakabit dito. So testerin natin, dapat ganyan halos sagad na sagad. Yan. So pareho siya kabilaan. Ngayon, paplanuhin ko muna to kung paano diskarte dito kasi patayo siya ng ganun. May paa. So 50K din yung kinabit natin, ayan. So, nagkaiba lang sila kasi mayroong pang pagganon to. Ito wala. Didiskartehan ko to. Hanap ako ng mga jumper dyan na pwedeng ihinang para may kabit natin. Okay mga boss, update ko kayo mamaya. Okay, ito na yung volume. Yan na yung ginawa natin dyan. Ginampera na lang natin kasi walang ganito. Pero same naman yung volume ngayon. Ibabalik ko to. Titesting natin kung tutunog na. Sana tumunog na. Hindi ata abot ng Sana sumakto yung nangyari dito. Ayaw ata lumapat. Yan. Natin yan. Okay, para maiksi lang yung video natin, ikat na natin yung pagtornilyo niyan. Babalik lang na. Doon na tayo sa part na magti-testing tayo. Okay mga boss, okay na. Ayan. Yan, pag in-off na natin yung music, meron na. Kaya lang may problema pa to. Yung common na sakit talaga ng Kevlar, yung kalos costing nyo, ilalagay ko tong sa left channel. Yan.
Pag nilagay natin to, yan. Ito yung speaker ko. Pero may music yan. So may kaluskos talaga siya mga boss. Yan. Yung sa isang channel lang naman. Yan. Yan ang ano. Sakit na talaga siguro ng Kevlar yung mga kaluskos na yan eh. Kaya nga medyo allergic na ako dito sa Kevlar mag-repair gawa ng minsan matrabaho to at saka patay oras. Tapos minsan abonado ka pa pag ano. Kasi minsan mahirap talaga hagilapin kasi ang problema diyan minsan yung board o yung piyesang kinalawang o hindi katulad sa ibang mga ni-repair ko na pag tumunog na okay na, ito siya mayroon talagang problema. Kaya kausapin ko muna yung may-ari nito. Sa sounds okay na. Sa volume. Wala na music oh. Yan. Yan. Pero yung ano talaga disturbing yung kaluskos na yan. Kausapin ko yung may-ari. Baka may mga problema. Wala pa naman tayong ginagalaw dito. Dito lang tayo gumawa. Volume pa nga lang ang pinapalitan natin dyan. At para malaman kung ang problema niya ay sa ano, dito sa preamp o kaya sa mainboard, tatanggalin mo tong effector. Tatanggalin natin to ha. Pakinggan nyo, mawawala yung kaluskos na yan. Meron pa rin kaluskos na yan. Meron pa rin oh. Yan. So tinanggal na natin yung ano. So may problema talaga yung ano niya. Okay na, pag pinihit mo, yan, pag binaba mo, wala na. Okay, kausapin ko na lang yung may-ari. Pero yung vlog natin hanggang dito na lang. Hindi na ata to ahabot kasi tawag dito. Wala na mga pihitan volume lang para magamit ng may-ari muna.